Oo, sa Biblia, si Isaac mismo ay hindi nag-iwan ng tuwirang nakasulat na propesiya na binabanggit ang pangalan ni Jesus, pero ang kanyang buhay at mga sinabi ay mahalagang larawan, foreshadowing ng ginawa ni Kristo. Isa, Isaac bilang larawan ni Jesus, Genesis 22. Sinabi ng Diyos kay Abraham na ihandog si Isaac bilang hain. Genesis 22:2. Kunin mo ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na iyong minamahal, si Isaac, at ihandog mo siya roon bilang isang handog na susunugin. Makikita rito ang pagkakatulad kay Jesus. Isaac, minamahal na anak ni Abraham. Jesus, minamahal na anak ng Ama. Isaac ay dinala upang ihandog. Jesus ay kusang nag-alay ng kanyang buhay. Si Isaac ay nagdala ng kahoy para sa handog. Si Jesus ay nagdala ng krus. 2. Ang Diyos ang maglalaan ng kordero. Napakahalaga ng sinabi ni Isaac. Genesis 22:7-8. Narito ang apoy at ang kahoy. Datapwat saan naroon ang kordero na magiging handog na susunugin. Sumagot si Abraham, ang Diyos ang maglalaan sa kaniyang sarili ng kordero. Sa huli, isang lalaking tupa ang ibinigay ng Diyos bilang kapalit ni Isaac. Sa pananampalatayang Kristiyano, ito ay tumuturo kay Jesus bilang kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang sarili para sa kasalanan. Juan 1:29. Narito ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. 3. Ang pinakamahalagang pangako kay Isaac. Sinabi ng Diyos kay Isaac, Genesis 26:4, at pagpapalalain ko ang iyong binhi, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng mga bansa sa lupa. Ang binhi na pangakong ito ay bahagi ng linya ng pangako. Abraham, Isaac, Jacob, Israel, Mesiyas. Kaya sa pananaw ng bagong tipan, si Jesus ang katuparan ng pangakong pagpapala sa mga bansa. Galatia 3:16. Ang pangako ay tumutukoy sa binhi, at iniuugnay ito kay Kristo. Sa madaling salita, hindi direktang sinabi ni Isaac, darating si Jesus, ngunit ang Genesis 22 at Genesis 26 ay kabilang sa mga pinakamalinaw na pangyayaring iniuugnay ng mga Kristiyano kay Jesus, lalo na ang minamahal na anak, hain, kapalit na handog at pagpapalang darating sa lahat ng bansa.